Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol dun sa live kahapon ni Kuya Val, no? Na sinasabi ni Kuya Val na hindi na naubos, hindi na natapos ang issue sa loob ng Kasikap Village. Ito'y patungkol naman sa balon, no? Nina Lorne at saka versus doon sa Puso Negro ni Tuper. Pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Haramilio, at Tita Kong Viots, kay Manay Tere ng San Diego, California, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako na tayo dito sa ating pag-uusapan, no? Na patungkol ito doon sa balon ni na Lorne at saka ni Red Noveno at saka doon sa Poso Negro, no, ni Toper. Meron akong video clips ipapapanood sa inyo. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or koro-koro patungkol dito. Tara mga sakay mga kalinga, panoorin natin. Sila Lorne at Red Noveno, mayroong balon dyan. May balon, malalim. So yung balon po, sinishare naman ni Lorne, ni Red, pare, diyan ka na kumuha ng tubig. Kumuha ng tubig mga kaibigan. Mabait pala si Lorne. Ang bait ni Lorne. Nagbibigay ng tubig sa balon. Sabi ni Lorne kay Red, habang natutulog, Daddy, oh, bakit mami? Naghukay baga yan si Toper ng balon. Ha? Ay maganda yan kung magawa siya ng sariling balon. Magkalapit lang po. Ito yung balon po ni Red Noveno. Ito yung pagitan. Bakod. Dito lang po yung balon nito pero lapit lang. Ang tawag sa Tagalog, gahibla ang pagitan. Yung gabuhok lang ang pagitan. Kalapit lang kaya. Sabi ni Red, okay lang mami yan. Mahalaga may tubig sila. Ha? Nabukasan po, mayroon ng hollow blocks. Yung kay Toper, may hollow blocks na po, deliver. Sabi ni Lorne, Daddy, bakit may hollow blocks, Daddy? Ay baka gusto niya lalagyan ng hollow blocks. Sabi ni Red, maganda yan, may hollow blocks para hindi matibag. O nga, dapat Daddy, yung sa ating may hollow blocks din. Hollow blocks, balon, hollow blocks. Pambira naman kayo. Okay naman po yung ganun, di ba? Pang-apat na araw po, meron inidoro, meron ng bowl, inidoro. Yung pala gawin ni Toper, Casillas, gawing CR. Sabi ni Red, bakit CR yan? Balon ito. Basta may nakapitbahay ni. Naging CR yung balon. Sabi ni Toper, pare, gawin ko itong kubita. Ang mahirap mga kapitbahay sa Kasikap Village. Walang katapusang gulo. Oh, mabait naman si Red Noveno. Sabi ni Lorne, Daddy, mabuti pa barilin mo yung kapitbahay natin. Gusto nang barilin? Kunin mo yung baril mo doon, barilin mo na yan. Sabi ni Red, wag na mami. Nilipat ko yung balon ko sa kabila. Nilipat yung balon sa kabila. Ang birang kapitbahay yan, mga kaibigan. Kaya Agol, ganun din. Ngayon kay Toper na naman, pagkamalas ng kapitbahay natin. Ayaw ko magtira dyan. Ginawang kubita po. Yung kay Toper, may iniduro na. Ang birang Toper yan. Mga pasaway kayo. Mga pasaway ang kapitbahay ni Red Noveno. Ang ginawa ni Red po, ginawa ng basurahan. Yung balon po, di na ang balon, basurahan na. Bakit? Kasi yung kay Toper, ginawang Casillas, ginawang gumito. Sakit sa ulo yung mga kapitbahay nito. Buti kang bait si Red Noveno. Ano?
Mga pasaway kayo dyan. Ha? Ayaw ata ni Gabi Sira po maging presidente dyan ay. Gabi Sira ang presidente. Ayaw niya. Ha? Alam niya mangyari dyan ay. Lahat pasaway. So yung mga sakay mga kalinga, pati na panonood yung video clips na aking kinuha mula dun sa live ni Kuya Val. Magkatabi yung balon at saka Puso Negro. Baka mamaya-maya ang magiging kulay na ng ano, no? Magiging kulay na ng tubig dun sa balon, magiging kulay itim na. Sa totoo lang, kahapon habang nanonood ako dito, sabi ko kay Kuya sa live ni Kuya Val, no? Sabi ko, ito si Kuya Val, gumawa na naman ng kwento to. Kala ko joke-joke lang. Pero wag ka, may katotohanan pala. Panoorin ninyo itong part 2, no, na vlog ni Kuya Val patungkol dito sa Puso Negro at saka sa balon, no. Pinuntahan mismo ni Kuya Val at totoo nga, may katotohanan. Panoorin natin itong video na ito mga sakay mga kalingap. Ito yung tubig na pinagkukunan. Oo, yan. Mga kapitbahay dito, Dito kumukuha. yan kumukuha. Lahat ng kapitbahay mo. Sila Topper, sila Rhea. Diyan kumukuha. Oo. Ganda tubig, oh. Grabe yung linaw, oh. Naubos na. Naubos na yung laman eh. Hindi, marami pang laman. Oo. Gawa mo to? Ginawa ko yan. Pinagawa mo to? Ganda, oh. Hmm? Ginagawa ko yan. Tapos... Pero ngayon, nagpanibago na ako eh. Bakit? Nagpahukay ako dyan. Saan? Doon sa gitna. Ayun, Ito? ayun. Oo, sa pump na. May pump na yan. May pump na. Kasi balita ko, pinapatan ni Topper daw ng ano yun, Puso Negro? Ito. Siya na yan? Oo, siya na yan. Eh, kaya man pala, yung lapit-lapit to. Malapit. Wala siyang ibang mapaglagyan yan. Ewan ko lang. Yung sinadya niya. Hindi ko alam eh. Ewan ko sa kanila. Alam naman mayroon kong balon dito. Tapos, tinapatan yung balon mo. Di sa Maynila, diba ito nakaset up na may balon. Pag magpapatayo ka ng bahay, kukuha ka ng zoning. Yun. Alamin nung zoning saan mo lalagay. Hingyan ka ng plano kung saan mo lalagay ang Puso Negro mo. Yun. Yung kukorek ng munisipyo yan. Huwag ka dyan kasi may tubig yung kapitbahay mo dyan. Tama, oo. May zoning yun. Dito walang suning. Wala. Basta lang nilagay dyan. Oo. Pero ano yan? Karapatan niya. Ikaw na lang, Wala tayong ano ikaw dyan. na lang nagpaubaya. Oo. Ako na lang Dito ka na nag-adjust. Dito ka na lang naglagay. So, yan po. Akala nyo siguro, fake news ako, ha? O, yan. Kita nyo na po. So, dito yung balon nilagay mo? Dito, kuya. Ito, may bote, oh. So yung mga sakay mga kalingap, totoo nga ang kwento ni Kuya Val. Magkalapit lang yung Puso Negro at saka yung balon, no. Sa totoo lang, sa probinsya, noong unang panahon, di ba, walang mga nawasa sa probinsya. Ako naranasan ko na nag-iigib ako doon sa ilalim ng puno, no, na may bukal, na may tubig na umaagos mula doon sa ugat ng puno. Napakasarap inumin, napakalamig, no. Doon kami kumukuha ng tubig. And yung iba naman na hindi nag-iigib doon, nagpapagawa ng sariling poso, di kaya bomba, no. And base sa aking pagkakaalam, kung yung balon gagamitin mo na pang-inom, kasi sa probinsya doon kumukuha ng pang-inom, lahat, no. Pera na lang sa paglalaba kasi sa ilog naglalaba. So kung gagamitin yung pang-inom, yung tubig sa balon, so dapat ang layo, no, ng kubeta or ng Puso Negro sa balon ay dapat 10 meters away, no. Ganun dapat para safe, no. Na yung tagas galing doon sa Puso Negro hindi mapupunta doon sa doon sa balon, no. So 10 meters dapat. So doon sa Kinano parang 2 metro lang. Talagang tatagas 'yon, no. Yung tubig mula doon sa Puso Negro hanggang doon sa balon talagang tatagas, no.
nakakapagtaka lang, bakit hindi ito kinausap muna ni Tuper si Red Noveno para maayos, no? Kasi naalala ko, alam niyo, sa totoo lang, nung time na si Lorne merong issue sa kay Agul, no? Sinabi doon sa live or sa video ni Lorne na buti pa si Tuper mabait. Hindi niya alam na mas matindi pala ang gagawin ni Tuper kaysa sa kay Engineer Agul. Imagine. Pero grabe, no? Si Tuper doon din daw kumukuha ng tubig, no? Sa totoo lang, buti na lang mabait si Red Noveno. Sa totoo lang, sa tagalan natin dito, napansin ko naman talaga na si Red Noveno ay mabait, no? And ayaw niya ng issue. Hindi siya pumapatol talaga sa mga issue. Minsan lang, no? Minsan lang siya nung mga noon, parang papunta doon na sa pagpatol. Pero nakita ko sa ngayon, si Red Noveno umiiwas sa gulo. Kaya nga sabi niya dito, siya na lang nagpaubaya, no? Siya na lang yung nag-adjust, no? Papunta doon sa balon. Napansin ko rin sa balon nila, no? Mukhang delikado. Kasi nasa tabi ng daan, tapos yung ang harang niya doon ay yung ibinaon lang na mga hollow blocks. Delikado yun sa gabi. Kung halimbawa may lasing, no, na mapadaan doon, tapos matisod doon, mapunta doon sa kung walang cover yung balon, no. So, delikado yun na baka may mahulog doon, or di kayo mga aso, or kung ano, no. So, dapat ang balon, mataas hanggang dito yung bakod, no. Tapos may takip para safe, no. So, dito, sabi nga ni Kuya Val, hindi na naubusan ng issue sa loob ng Kasikap Village. Kaya kasi Gabesera, ayaw niya, no? Ayaw niya na maging presidente. And nasabi din niya sa akin ni Gabesera, no, na ayaw niya na kahit yung Kasikap, no, ayaw niya na gamitin na magiging pangalan yung Kasikap, no, doon sa village na yon. Kasi umiiwas din siya sa gulo. And alam niya na mas lalo na mas dumadami na sila ngayon, no? Talagang nagiging community na sila doon, marami na sila doon. So hindi talaga maiwasan, no? Na hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan diyan, no? Mahirap yung ganyan kasi, no? Yung magkakakilala tapos nandiyan magkakatabi lang kayo, lalo't lalo na yung bahay nila magkakadikit talaga. So prone yan ng kaguluhan. So ito lang aking reaction patungkol dito sa balon at saka sa Poso Negro na dapat, no? Si Tuper din dapat kinausap muna si Red, no? Na Red, Kuya Red, maglalagay ako dito ng Poso Negro. Paano ba yung layo dapat doon sa balon? Mayroon din kasabihan sa mga matatanda noon, no? Hindi ko lang alam kung yung iba diyan naniniwala na yung lote mo hindi pwede yung marami kang butas or gagawing butas, no, sa isang lote. And pangit din daw yung butas kagaya niyan na balon na tatakpan muli yung binutas mo. Iwan ko kung ano yung ibig sabihin doon sa mga pamahiin ng mga matatanda noon, no. Basta yun yung narinig ko sa kanila na sabi nila bawal daw, masama. Yung maraming butas sa loob ng lote mo and magtatakip ka ng butas. So ito lang ang reaction mga sangkay, mga kalingap, no. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kinaroroon. Paalam ng mga sangkay, mga kalingap. Paalam.